Hello, what's up mga bossing at idol ko? Nandito po ulit tayo ngayon sa Digman Bacoor mga boss. Iba-vlog ko lang po itong quality natin na Toyota Innova. Meron tayo ditong 2017 Toyota Innova 2.8J. Manual transmission, diesel yung engine nito, odometer, 75,000 km ang tinakbo. Price po nito, 648,000 kasama na po ang transfer of ownership. Etong Innova mga boss, very good running condition sa mga naghanap dyan ng 7 to 8 seater ang capacity. Ideal to mga boss, tipid talaga to sa diesel. Subok ko na to kasi ito po yung ginagamit ko ngayon mga bossing. Paikot po, may mga ilang panel lang po na retouch, presentable outside appearance. Ending 4 ang plate number, registered to hanggang April 2026 mga bossing. Ayan, outside appearance, kagaya na sinabi ko sa inyo, mga ilaw niyan. Appearance check muna tayo. Malilinaw pang ilaw niya, naka-halogen headlamps. Ayan mga boss. Wala pong mga bahid ng mga karak dyan, wala pong mga gas-gas dyan sa ilaw natin. Ganon din sa kabila, malinaw din po yan. Lalong-lalo na ngayon magde-December mga bossing, pang family service, talagang ito po talaga yung ideal ngayon sa mga mahilig mag-travel dyan. Pang long drive, very good running condition to. Subok na to sa long drive mga boss. Ikutan muna natin, naka-garnish na pong mga ilaw na to. Naka-full garnish set na po itong mga ilaw. Naka 17 inches na mags, wala pong mga gutter marks yan. Tapos yung gulong neto, makapal pa pong mga gulong neto. Pero 2019 model po ito, kaya nag-request po ako na palitan po ng gulong na bago. Siyempre po, pag tayo nagbablog, lahat ng mga napapansin natin, talagang request tayo, kagaya na sabi ko kanina, 4 na gulong, bago po lahat pag binigay ko po sa inyo. Andito naman po, may repeater na signal light sa side mirror. Ayan, makinis to mga bossing, wala pong mga masilyado dyan. Only check, only test drive, pwede po kayo magsama ng sarili yung mekaniko. Pwede rin pong ipasok to sa financing. Meron na po itong rain gutter, ayan po, naka-Innova na rain gutter. Mga bubong yan, wala pong mga faded dito mga boss. Presentable outside appearance to, 100%. Hindi po ako mapapaya sa inyo pagdating sa takbuhan, pang ilalim, all intact, wala po itong kalampag. Ganon din po. Malinis din po yung 17 inches na mags, wala rin pong gutter marks. Pero mas lalong pogi yan pag naikabit ko na po bukas yung 4 na gulong na in-order na po ng ating mga boss. Check nyo po yung likod nito. Garnish din po mga ilaw, mga taillight niyan. Naka-LED na po ang taillight niyan mga boss. Presentable din po yung taillight niyan. Wala rin pong mga crack, wala rin basag. Naka-shark fin antenna na yan. May third brake light po dito sa taas. Gandahan dito, meron na siyang accessories aftermarket para po hindi po nagagasgasan. Open po natin dito sa likod. Natutupi po yung third row nito. Halos hindi po nagagamit yung third row niya. Pero nakita nyo naman po yung loob nito. Ayan. Bago ko po ibigay sa inyo, papalinis pa po natin. Pero ngayon, presentable na po yan. Wala pong mga dumi yan. Ayan. Pwede pong isabit. Kung lalagyan nyo po ng cargo yan dito sa likod, pwede nyo pong tupiin to. Ang luwag ng cargo bay nitong unit natin, itong Innova. Ayan, kung marami kayong ilalagay, masusunduin kayo sa airport, marami pong bagahe na ilalagay dyan sa likod. Ayan, check nyo po dito sa side na to, ganun din. Ayan, may mga garnish din po, pwede sa lagayin po yung sa fuel tank natin, yung cover dyan. Ayan, naka-garnish na rin po yan. Makinis din po yung side na to, presentable outside appearance. Lata all the way po. Kaya pag binigay po natin sa inyo, talagang masasabi kong presentable. Tapos syempre po, ini-scan po natin yung unit. Sine-check po natin mabuti paikot, wala po itong bangga, 100%. Hindi po ito nabaha. Kaya lahat po na nung garantisado po talaga pag tayo po nagbablog. Check po natin yung interior nito. Ayan po, pag tayo pong nagbablog, ini-scan po natin. Check nyo po yung scan natin. Wala pong fault code dyan mga boss, wala pong issue. You can bring your own trusted mechanic para po ma-check nila ng actual. Aside sa checking ko po, ma-check nyo rin po ito. Interior po nito, steering wheel. Meron na siyang steering wheel cover, pero kahit alisin nyo po yung cover nito, malilinis po yan. Wala pong mga bakbak, wala pong faded dyan mga bossing. Mga upuan, naka-fabric seats, pero kahit alisin nyo rin po yung cover na tela na yan, maalis po yung mga upuan yan. Wala pong mga punit, wala pong damage yan. Ganun din po sa driver side. Naka-Toyota mating, naka-aftermarket na po na mating yan, pero kahit alisin nyo po yan taas, naka-stock mating po yan, malilinis po yung ilalim yan, mga carpet niya na stock. Wala pong bahid ng mga dumi-dumi dyan. Kahit J-bar yan po ito, all power working na po lahat. Power window, power mirror, working na po lahat. May automatic lock na rin po ito. Start po natin yung engine. Ayan mga bossing, one click, one start po tayo. Actual mileage not tampered, 75,957 to big exact. Ayan mga boss, wala pong fault code sa display panel natin dyan. Kagwapo. Open po natin yung aircon. Sa mga naghahanap dyan ng Toyota Innova, lalo na't manual transmission, napakatipid nito. Smooth ang shifting, 5-speed manual transmission. Napaka-smooth po ng shifting nito. Meron na ditong eco mode tsaka power mode mga boss. Kaya pagdating sa takbuhan, hindi talaga mapapahiya pag ito ang dala mo sa kalsada. Dashboard, malilinis po ang dashboard niyan. Tapos headliner nito, ceiling natin, malilinis po yung mga ceiling niyan. Naka-dual ice cold aircon to, walang problema. Naka-touchscreen head unit na rin po ito. Naka-Pioneer ha, touchscreen head unit. Mayroon na nitong CD, USB, tsaka Bluetooth ready na rin po yan mga bossing. Dito naman po sa mayroon na tayong armrest, may cup holder,
May 12 volt adapter dito, tapos dito meron ding dalawang may cup holder din dyan. Ganon din po sa driver side saka sa passenger side. Ayan mga boss, mga sidings maayos. Check po natin second row nito. Ganon din po dito sa second row, nakamating na rin po na Toyota yan. Pero kahit alisin nyo po yung mating yan mga boss, naka-stock Toyota Innova po yan. Intact po ang interior nito. Maganda pa to mga boss, maayos pa to. Walang pintas, pwede rin po sa mga masiselan nating buyer dyan. Ganon din po sa likod ng mga upuan. May seat cover lang pero malilinis din po yan. Mga sidings, maayos din. Tapos dito meron na siyang USB adapter, meron din po dyan. Tsaka 12 volt adapter dito sa likod. Ayan. Kompleto para yung mga sakay nyo po sa likod. Kung gusto mag-charge yan, may connector na po dyan. Aircon po. Ayan po yung switch sa likod. Working din po yung aircon natin dito sa likod mga boss. Yan, malamig po ang aircon nito. Ganda nito sa Innova, hindi ito matagtag. Maayos po yung space nito ng legroom tsaka headroom tsaka komportable ka rin po pag ikaw yung passenger dito. Panalo pa to. Hindi pa kayo lugi dito mga boss. Check natin engine bay nito. Fog lamps natin, naka-LED na po yung fog lamps natin na yan. Tapos may park light tayo na LED din po yan. Kagawa po nitong unit mga bossing. So check nyo naman engine bay nito mga frame, maayos po. Wala po itong overheat history. Wala po itong oil leakage mga bossing. Ay nakita nyo naman po may mga kasa markings pa yan. Goods na goods to, naka-Amaron battery. Smooth and quiet engine mga boss, wala pong mga nginig dyan. Ayan mga bossing, hindi ko pa napapalinisan yan mga boss. Mas gusto ko makita nyo po na ganyan para pag pinuntahan nyo po, madali lang naman pong lilinisin yan para makita nyo po kung mga tagas-tagas yan, kung may mga ng langis. 100% no talsik, no usok, no blow-by mga boss. Ayan mga bossing, lalo-lalo na to po, low maintenance lang po to kasi manual transmission. Ito naman pong Toyota Innova natin, rear wheel drive, tapos timing chain na po ang gamit nito. Powered by a 2.8 liter turbo diesel engine that produces 168 horsepower at 343 Nm of torque mga boss. Wala na kayong gagawin mga bossing natin to fix. Ready for long drive. Reserve nyo na to. Highly recommended. Di ako mapapaya sa inyo. Next unit natin, meron din tayo itong another quality na 7-seater MPV sa mga naghanap dyan ng modelo po na Suzuki Ertiga. Meron tayo ditong 2020 Suzuki Ertiga 1.5 GL. Automatic transmission, gas yung engine, odometer nito 37,000 km ang tinakbo. Price po nito 588,000 kasama na po ang transfer of ownership mga boss. Appearance check muna tayo mga bossing. Paikot po, makinis po itong unit natin. Wala po itong gas-gas, walang dent, wala po itong bangga at 100% hindi po ito nabaha mga boss. Mga headlights nito mga boss. Malilinaw po yung mga headlights yan, naka-projector headlamps po yan. Naka-full garnet set na rin po yung mga ilaw niyan. Malilinaw pa po yan, wala pong mga gas-gas dyan, wala pong mga crack yan. Ganon din sa kabila. Ang ganda po ng front grille. Ending 6 ang plate number. Wednesday ang coding nito, registered po yan hanggang June 2026 mga boss. Wala na rin kayong gagawin dito, sasakyan nyo na lang to. Maganda rin pong gamitin to sa lalo na mga city driving po. Napakatipid din po nito sa gas mga boss. Ikutan muna natin. Mga gulong neto mga bossing, makakapal pa. Nasa 90% trade life pa po ito. Naka-stock alloy wheels naman po yan. Wala pong mga gutter marks yan. Ayan, ganun din po. Kung ano po yung kapal sa harap, ganun din sa likuran. Tsaka mga handle niya, nakita nyo po, naka-garnish na rin yan. May rain gutter. Tapos malilinis po yung mga tint niyan sa mga salamin natin dito sa mga bintana natin, sa window. Ayan, maayos po yung mga mirror niyan. Yung tint niyan, malilinis po. Wala pong mga galos, wala pong mga scratches dyan. Kagwa po rin ang likod nito. Maganda pa to. Panalo rin to mga boss. Hindi rin ako mapapaya sa inyo sa mga naghanap dyan ng 7-seater po mga bossing. Yan, tail light. Check nyo po yung mga tail light niyan. Makinis to paikot. Tail light niyan, malilinis din po. Naka-LED na rin po yung tail lights niyan mga boss. Ganon din sa kabila. Wala rin tong mga basag. Tapos dito pa sa likod, meron na tong reverse parking sensor. Kita nyo naman kung gaano kasariwa, conduction sticker pa lang mga bossing. Kaya huwag na nating patagalin, sipatin nyo na po yung cargo bay nito. Yan, cargo bay nito mga boss. Nakita nyo po kung gaano po kalinis at kaintak yan. Ito po yung view galing po dito sa likod papunta sa harap. Ayan mga bossing, amoy bag. Bango pa nito. Iba yung amoy nito mga boss. Talagang well-maintained and well-preserved unit. Tapos malaki po ang cargo bay nito. Kung gusto niyo naman pong, kunya, wala pong sasakay sa third row, tupiin nyo po kung marami kayong ilalagay. Ay, malalim pa po ito. Ang lalim pa po ng lagayan ng mga sa compartment nito. Marami pa kayong mailalagay dyan ng mga tools nyo, kung ano-ano pong mailalagay nyo dyan. Tapos kung passenger naman, ito po, ganun nyo po. Kung tao po sasakay, ayan. So, presentable interior, naka-leather seat cover na po yan. Ang ganda rin po ng leather na kinabit nilang leather dyan. Ganun din to, makinis pa to. 100% wala rin po itong bangga. Ayaw natin yung mga ganun, nababaha, may bangga. Sasabihin po natin kung may na-retouch kasi wala tayong itatago sa unit. Ayan mga bossing, check po natin interior nito. Ayan, scan po natin mga boss. Ayan po.
Mga nagtitiwala po sa akin kahit hindi po kayo magdala ng sarilyong mekaniko, makikita nyo naman po sa scan, pa-intact po lahat, wala pong fault code to, wala pong isyong unit. Pero syempre, kagaya po ng sinasabi ko, wala pong problema, you can bring your own trusted mechanic para naman po na ma-double check nyo, magkaroon kayo ng peace of mind. Kaya sa mga kababayan nating OFW dyan, shout out sa mga kababayan nating OFW, sa mga viewers na po sa iba't ibang sulok ng Pinas. Ayun, marami pong salamat sa inyong walang sawang panonood. Ito naman pong si Suzuki Ertiga natin, all power and all mechanism working po lahat. Ang ganda po, naka-deep dish matting na to. Ay, pakita nyo mga idol, pati dyan sa passenger side. Ganda po ng deep dish matting nyo to. Nakita nyo yung interior. Sa mga look nito, mga sidings, naka-black na to, pati mga dashboard nito. Yung nauna kasing Ertiga, kung napapansin nyo po yung ibang mga Ertiga, mga beige lang po yung sidings yan. Tsaka sa harap may beige. Ito wala po, all black na po ito. Tsaka headliner nito, ang linis po ng ceiling nito. Ayan mga bossing, start po natin yung engine nito. One click, one start, smooth po. Smooth na smooth ang andar, wala man lang kasabit-sabit. Talagang masasabi ko talagang maayos tong unit na to. Open natin yung aircon. Naka-dual ice-cold aircon din po itong ano natin, Suzuki Ertiga natin, naka-touchscreen head unit. Ayan mga boss, may navigation na rin siya dito. May 12-volt adapter, dalawa po. May auxiliary USB and Bluetooth ready na rin po ito. Kagawa po nitong unit mga bossing. Kaya sa mga naghahanap dyan ng Suzuki Ertiga, sariwa tong unit natin. Ayan. Shifting naman po natin mga boss. Smooth and responsive 4-speed automatic transmission. Wala pong kaldag, wala po itong shift shock mga boss. Napaka-smooth po nito. No wonder 2020 model tapos 37,000 km lang ang tinakbo. Alaga to ng first owner. Kaya sa mga naghahanap nito mga bossing, pwede nyo rin pong ipasok to ng financing. Ay, malamig pong aircon nito. Napaka-smooth na ito at napakasariwa pa ng unit natin. Hindi po tayo lugi. Sulit na sulit po ang ibibili. Talagang worth it po talaga yung pinaghirapan nyo pong pera dito. Eto mga upuan, no? Nakita nyo kung gaano ka-presentable. 588,000 mapapasa inyo na to mga boss. Kasama na rin po ang transfer bonus para sa mga papel. Wala na kayo maging problem. Second row po natin, check po natin. Lahat ng bintana, mga mirror po na power, working po lahat yan. Wala pong hindi gumagana dahil lahat po ng mga napapansin natin na hindi po working is talagang ipapafix natin para pagdating sa inyo, gas and go na lang po kayo kagaya ng mga sinasabi natin. Ito po. Nilalagyan po natin ng yung deep dish matting para hindi po nadudumihan mga bossing, pero kahit tuklapin po natin yung deep dish matting yan, malilinis po. Ang stock na matting yan mga bossing, wala pong mga bahid ng dumi-dumi o bahid ng kung ano-ano po na talagang naalagaan. Nakita nyo naman po kung paano din talaga mag-alaga tayo dito. Talagang sinasapinan talaga nating maayos para naman pagdating sa inyo presentable. Ganun din po naman, legroom tsaka headroom nito, okay naman pong space nitong Ertiga natin. Ito, nakita nyo naman po, 5'7 and a half, almost 5'8 po yung height ko. Pero ang luwag pa po ng ano ko dito. Komportable rin po yung sasakay nito. Tapos dito po, ito po yung aircon po natin, naka-dual ice-cold aircon, working na rin po yan. Ay, malamig po. Ayan, kung papasok naman po kayo ng third row, slide nyo lang po paharap. Ayan mga boss, naka-deep dish matting na yan. Halos, ang kagandahan po sa third row nito, halos hindi rin po nauupuan to. Nakita nyo kung gaano po ka-intact. Though naka leather seat cover na yan, pero nakita nyo naman kung gaano kalinis po yung loob nito. Tsaka okay to. Ang aircon po abot hanggang likod, hanggang third row po kasi malamig po ang aircon hanggang dulo. Kaya komportable din po yung pasahero nito sa likod. May cup holder na dalawa kabilaan. Ayan. Tsaka ayos po yung legroom tsaka headroom nito. Okay po yung space nito. Pwede mo ito adjustable. O hindi naman po masyadong malaki, pero okay po yung space nito sa likod. Ayan, 5'8 po yung height ko, pero nakita nyo naman. Komportable rin po yung sasakay nito sa third row. Hindi po siya yung masikip. Legroom tsaka headroom okay po. Panalo to mga boss sa mga naghahanap nito. Naka-LED na rin po yung high netong ilaw. Ayan, nakita nyo naman yung mga ilaw niyan. May fog lamps na rin yan. Agawa po niyan, lalo kung gabi po, sa kalsada po na talagang madilim. Talagang pag nabiyahe nyo to pang long drive, malinaw po yung mga ilaw natin. Check nyo naman engine bay nito mga boss, under the hood. Lahat po yan, may mga kasa markings pa po yan. Wala pa pong nagagalaw dyan. Wala pa pong mga na-repair dyan. All stock, all original po engine natin. 100% no talsik, no usok, no blow-by din yan mga boss. Tsaka napaka-smooth ng andar. Nakita nyo, parang hindi umaandar ha. Smooth na smooth. Wala man lang ka-vibrate po yan na malakas po. Wala pong vibration yan. Tsaka ito naman pong Suzuki Ertiga natin. Front wheel drive na po ito. Powered by 1.5 liter gasoline engine that produces 103 horsepower at 138 Nm of torque mga boss. Gwapong-gwapo pa to. Lahat intact po yan. Wala rin po itong overheat history. Sasakyan nyo na rin po itong unit ready for long drive. Kaya sa mga kababayan natin naghahanap ng 7-seater ang capacity dyan, recommended ko rin po ito. Hindi ako mapapaya sa inyo mga boss. Ayan, shoutout sa mga kababayan nating OFW dyan. Sa lahat po ng nanonood sa aking vlogs mga boss. Merry Christmas po in advance sa inyong lahat mga boss. Hanggang sa muling vlog po, Muhammad Chup Chup. Ingat po ang lahat. God bless.